You all have a greeting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano ibig sabihin ng assalamualaikum? Kapayapaan sa inyo lahat. Okay, ito yung buwan na yon, buwan ng Ramadan. Anong gagawin ng kami Muslim sa Ramadan? Hindi kumakain sa buong araw. Walang inom tubig. Umaga, alas 5, 5 o'clock umaga, wala na, stop kain. Stop inom. Tapos, kain ulit mamaya, 6 o'clock. Lubong na araw. 6 o'clock, 6 p.m. So, hindi kami kumakain, hindi inom sa buong araw para kay Allah, para kay Diyos. Okay? So, yung lahat tayo isa lang Diyos. At kung gusto natin na mapapunta sa paraiso sa kabilang buhay, dapat sumunod tayo sa utos ng Diyos, yung tagapaglikha. Si Diyos yan, isa lang siya. Wala siyang kailangan, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. At wala siya anuman katulad. Hindi siya parang tao, hindi siya parang langit, hindi siya parang lupa, hindi siya parang araw, hindi siya parang buwan. Okay? Kami Muslim maniniwala si Jesus Christ, tao, propeta, anak ni Maria. Hindi siya anak ni Diyos. Siyang alipin, propeta ng Diyos. Okay? Taga-Middle East siya. Si Jesus Christ, isang Arabo, parang Arabo. Dahil yung salita niya parang Arabo din. So hindi siyang Diyos, siyang sabi ng mga Kastila na kayo magsumunod at magsamba kay Jesus Christ. Mali yun aral. Dahil si Jesus Christ, katulad namin, isang tao lang. Di ba may bigote siya? Long nose. Tapos damit niya parang mahaba. At yung si Mary parang Muslim, di ba? May kombong, di ba? So si Jesus at Mary, tao lang. Taga Middle East, propeta. Si Jesus Christ, hindi Diyos. Hindi anak ni Diyos. At sabi ng mga Katolik na yung si Espiritu, siyang Diyos, katawan tao, hindi tama. Si Espiritu hindi rin Diyos. Si Espiritu isang anghel. Isang anghel. Pangalan niya Gabriel. So siya isang anghel. Papunta kay Mary, katawan tao. Anghel siya, hindi Diyos. Si Diyos hindi pwede katawan tao. Dahil si Diyos walang hanggang. Unlimited siya. Infinite. Si Espiritu, si anghel, papunta kay Mary para dala siya ng salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Mangyari, buntis na siya kahit wala siyang asawa. Katulad si Adam, si unang tao, walang tatay, walang nanay. Si Jesus, meron nanay, walang tatay. So si Mary, maging buntis dahil sa utos ng Diyos na maging buntis siya. Tapos si Jesus Christ, anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos, propeta. Dito kami magsamba kay Diyos, yung sa simbahan namin ito. Diretso kay Diyos, yung tagapaglikha. Hindi tawag sa kanya namin na Ama, tawag sa kanya Allah. Yan tamang pangalan ng Diyos. Pwede sabihin Allah, pwede sabihin ang hari, ang banal, ang dakila, ang tagapaglikha. Hindi pwede sabihin siyang Ama dahil wala siyang asawa, wala siyang anak. Isa lang siya. Kahit noon wala pang lupa, langit, wala pang lahat ng bagay. Isa lang siya. Ngayon ganun pa rin, isa lang siya. Wala siyang pwede ng 3 o 4 o 5 o milyon, wala. Si Diyos isa lang, yung pinaka-importante. At wala siya kailangan, hindi siya nakanak, at hindi siya pinanganak, at wala siya anuman katulad. Kami Muslim, paniniwala kami kay Jesus. Mabait na tao, propeta, anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos. Likha ng Diyos galing kay Mary, dahil yung papunta kay Mary, Espiritu, sino Espiritu? Angel Gabriel, katawan tao siya, bibigay siya ng utos ng Diyos, so si Mary, maging buntis siya kahit wala pa asawa. So yan ang tawag ito, miracle, o milagros, na maging buntis si Mary, wala pa asawa. Kayo, di ba? Pwede ba kayo na buntis? Hindi pwede dahil kung may asawa, pwede. Kung wala asawa, hindi pwede buntis. Or kung pwede buntis, kahit wala asawa, boyfriend, bawal din boyfriend. Okay? Kaya sabi ni Mary, sabi ni Angel na magkaroon ka na anak, sabi niya, hindi pwede dahil wala siyang asawa at hindi siya masama babae. Kung may isang babae na karoon ng boyfriend tapos buntis, iyan masama. Iyan masama dahil yung tawag na yung bata yon hindi illegitimate, bastard. Dahil walang kasal. So, bawal na isang lalaki, isang babae kasama, tapos walang kasal. Bawal yan kahit sa Quran, kahit sa Biblia, bawal. Dapat kasal muna bago pa na may relation. Kaya yung ano nangyari na yun, di ba? Ano sabi ng Diyos? Kung punta kayo sa paraiso sa kabilang buhay, dapat sumunod ng utos ng Diyos. Ano yung pinakaunang utos? Huwag na kayo sambahin maliban sa akin. Huwag na kayo sambahin maliban sa akin. So isa lang Diyos. Kung tatlong Diyos, dapat sabi ng Diyos,
huwag na kayo sambahin maliban sa kaming tatlo. Hindi sinabi na ganun. Sabi niya, huwag na kayo sambahin maliban sa akin. At sabi niya, bawal samba sa mga ribolto. Okay. Katolik kayo, imahan, di ba? Bawal. May ribolto ng San Lazaro, kasama yung aso. May ribolto ni Mary Immaculate, kasama yung ahas. May ribolto ni San Librador, kasama karabaw. May ribolto ni San Pedro, kasama manok. Pwede ba samba sa manok at aso? Kung magluhod kayo sa San Lazaro, luhod kayo rin ng aso. Eh bakit Diyos na maging aso na yun? So kaya bawal yung samba sa mga ribolto. Si Jesus Christ hindi pwede magsamba sa Kanya dahil siyang tao, propeta. Samba tayo sa yung isa lang Allah, yung tagapaglikha. At sa Biblia yan, bawal papatay ng tao, di ba? Bawal papatay ng tao. Ngayon, punta kayo sa Catholic Church sa Quiapo, ano benta doon sa labas? Ano binabenta doon? Panglaglag. Ano yung panglaglag? Papatay ng bata. Ano ba kasalanan ng yung bata na bakit na siya papatay? At saan bibili ng gamot para sa laglag? Doon sa labas ng Catholic Church sa Quiapo. At papatay ng yung bata. Tapos balik sa doon, bibigay sa yung pera sa pari para patawad. Bakit pwede pari na patawad sa iyo? Dahil dapat yung patawad sa iyo yung bata na walang kasalanan. Bakit papatayin yung bata? Walang kasalanan. So yan ang masama. Kaya huwag na kayo gawa ng relation na walang kasal para hindi kayo naman papatay na sarili bata, anak ninyo. Okay? Malaking kasalanan na mamatay na yung mga sarili anak ninyo. At kahit na ibang tao na mamatay, malaking kasalanan. Punta kayo sa impyerno sa kabilang buhay. So yun ang problem na yun sa Catholic, yung mga Christian, hindi basa ng Biblia. Katulad sa Biblia, kami Muslim, kain ng kami baka, kain na kami manok, kain na kami kambing, tupa, isda. Hindi ka makain ng baboy. Bakit? Binawal ng Diyos sa Quran. At bawal din binawal ni Diyos na baboy sa Biblia. Ano sabi doon? Leviticus, Deuteronomy, Number. Huwag na kayo kain. Sa baboy, maraming mga germs, bacteria, mga parasites, mga bulati. Kahit ka naluto ka, marumi pa rin. At marami ng cholesterol. Pinakamarami tao sa papatay sa Pilipinas, heart attack. Number 2, stroke. Kung punta ka sa tao, papunta sa doktor, may heart attack ka, may stroke ka, ano sabi ng kain? Huwag na kain na baboy, bawal. Eh bakit na yung kain ka na, bawal kahit sabi ng doktor, bawal. Sabi ng Diyos, bawal, dapat masunayin mo ano sabi ng Diyos. Bawal kain ng baboy dahil sabi ng Diyos marumi. Kain ka na baka, tupa, kambing. Katulad ito, yung lata, may baka yun. Okay, walang problem, hindi bawal yung baka. Okay, so yan ang mensahe ko, dapat sunod tayo sa utos ng Diyos. Huwag na sinungaling, huwag na papatay ng tao, huwag na loko sa tao, at mabait sa tao, at generous. Okay? Huwag na kuripot, bawal ang kuripot, bawal ang madamot, bawal ang sungit. Lagi magmasaya sa tao, huwag na yung, at lagi yung, huwag na yung magawa ng chismis. Sabi na Allah sa Quran, chismis para ka nakain ka ng kapatid mo na patay. Kain ka na karne ng kapatid mo na patay. Huwag na chismis, huwag na panira, huwag na loko sa tao, huwag na gawa ng masama sa tao, bawal mumurahin. Bawal mumurahin. So yan na mautos ng Allah, yung utos ng Diyos na gagawin. Kung gusto ninyo halimbawa, kung mag-Muslim kayo, pwede magdasal dito sa masjid, sa anytime, okay? And then you can pray to God para magligtas kayo sa kabilang buhay. Dahil sabi ng Diyos, kung samba sa ribolto, walang patawad sa kabilang buhay. Punta kayo sa impyerno. So dapat samba sa Diyos, ang tagapaglikha, yung dakilang Diyos. Okay? So that's all only. So inshallah, we are going to give this all. And this for the Ramadan gift. We are sharing because yung kapitbahay sa Islam parang pamilya. Okay? Lahat kayo pamilya. Okay? So inshallah, I'm going to give this all. For the sake of Allah. So magtanggang ko ito. And inshallah, we can always meet. And we will also, kung tapos na Ramadan, mag-invite kayo lahat. Kami na-invite sa inyo lahat para sa kain dito. Magkatay kami na isang baka. Para kayo na lahat kain inshallah. Tapos na Ramadan. Next, March 31, tapos na Ramadan. So, April 1st week, mag-invite kayo lahat para kain ng dito sa farm namin na katay na isang baka. Okay? Inshallah. Assalamualaikum. Peace be upon all of you. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين Allah Lord give us good in this good in thereafter save us your anger save us your fear آمين Allah be happy with us in us in Jannah to fill us in paradise in next life
So Allah forgive us, Allah mercy us, Allah protect us, Allah protect us, Allah protect us. Amin. Allah protect our children, give long life. Amin. Allah protect our children, give long life. Amin. Allah protect our children, give long life. Amin. Allah protect our children, bless us, you know. Yaman children, all words children, all words children, all words children, give long life. Allah accept our dua, ask in Jinnat, ask. Amin. Allah accept our dua, ask in Jinnat, ask. Amin. Allah accept our dua, ask in Jinnat, ask. Amin. Allah accept our dua, ask in Jinnat, ask. Amin. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Magsunod kayo sa amin, ito sabihin na yan, pinakamaganda ng salita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ano ibig sabihin ito? Walang Diyos maliban kay Allah. La ilaha illallah. Okay, assalamualaikum. Peace be upon all of you. Kapayapaan sa inyo lahat.